Morning, mga ka-solar. Welcome back. Ano na ba? Kumusta na ba yung mga solar panels natin? So, may mga tanong pa ba kayo kung anong mga limits ng yung solar panel na kayang i-generate in a matter of days, bawat araw ng ating daily living? Okay? So, by the way, yung mga estimate ko na binigay sa inyo, which recently about 100 watts capacity, 200 watts capacity, that system is using only a PWM controller, no? Hindi ako nag-specify and nagre-recommend doon na gumamit ng MPPT because sayang yung MPPT mo. Mahal yung gastos, and then your solar panel is not enough to generate an MPPT condition. Kasi it's only 18 volts. Kahit 200 watt solar panel, pwede. Kung i-parallel in series connection mo siya. But sa mga 300, hindi pwede yun. Except yung 300 na buo, hindi yung tatlong 100 na nakaparallel or 6 na 150, 6 na 50 watts. So sa ngayon mga ka-solar, no, pag-usapan natin yung 300 watts solar panel. So like for example, if meron kang tatlong 100, gusto mo siyang i-connect into parallel using an MPPT controller. So anong kaya nitong paganahin? Ito naman yung isa-isa natin, no? I-breakdown natin kung hanggang saan lang siya dapat talaga gagamitin. And take note, using a PWM charge controller. So, iba kasi ang computation doon sa MPPT. So, if as we go on, dadating tayo sa point nun na MPPT yung gagamitin nito. Just stay tuned and sana naman, bigyan mo naman ako ng isang like lang dyan, no? Isang like lang sa mga video kung gusto nyo yung mga ganitong mga usapan na. So here we go mga lods. Ito ang ating 300 watts solar panel. So assuming ganito yung setup mo. Ito yung system mo na ginagamit sa iyong bahay o gusto mong i-upgrade o ganituhin yung mga solar panels mo. Na meron kang tatlong 100, no? Connected in parallel. So, yung 300 watts solar panel na yan, mga lods, tatlong 100 yan connected in parallel using a PWM solar charge controller. So, dito mga lods, sa PWM pala, gusto ko sanang i-ano sa inyo na yung PWM has lower efficiency than doon sa ating mga MPPT controller. So, ito na yung ating tatlong 100 na solar panels, and then our MPPT, and then sa ating inverter. So, ganito palang inverter mga lods, hindi yan advisable na gumamit ka ng ganyang klase inverter because napaka-overkill yung inverter mo. Mas maliit, may mas mahanap ka mas maliit kasi mas mahal yan, and then less naman yung ano mo, so na-generate sa solar panel. So, ito yung ating tatlong 100 watts. We will connect all the positive terminals to your positive ng controller side. And then again, ito yung positive to positive ng battery. And then i-connect naman natin yung mga negative, no? Negative sa mga solar panels going to our battery. So ganyan lang kasimple ang ating set. Dito, walang mga breakers. Hindi kailangan mga breakers yan, mga lods. Napakaliit ng power generated yan ng amperahe para gamitan mo ng breaker. Hindi kayang sunugin yan, mga lods. Except doon sa battery, pwede naman sa battery. But para sa akin, dagdag gastos lang yun. You have the protection. Sa inverter, may protection ka na. Mayroon ka pang protection sa ECC. And that protection is enough to protect your conductor. Kasi nag-automatically off yan. Huwag mo lang abusuhin short o anong gagawin mo dyan. So, yung sa size pala ng ating battery, I would not recommend ng 200. Maybe just, kayo na lang mag-decide. Okay naman yung battery. Basta, kasi focus natin yung computation natin sa solar panel because sa solar panel talaga nanggagaling yung daily power generation mo, hindi sa battery. Diyan ito yung nagbibigay ng charging power. So, dito ma-determine yung capacity talaga niya, mga lods. So, here we go. So, sa tatlong 100 watt solar panel using a PWM controller. So, ina-highlight ko talaga dito na PWM ang gamit natin because
we had a different power generation sa mga MPPT controllers. So, we have here na, naka-parallel mga Lodi. So, ito, as in our previous video, para hindi na tayo bumalik sa ating mga detailed computations, no? We have every 100 watt solar panel maintaining 244 daily power generation with PWM. So, the time multiplied by 3, we have 300 watts. And then, multiplying by 3 sa ating 244 watt hour, that is 732 watt hour. So, take note mga loads, that is 732 watt hour. Okay? So, yan ang ating target daily na loads natin. Yan. So, pwede yung 732, pwede kang gumamit yan ng 100 watt, 100 ampere hour na battery or depende sa iyo. Pwede rin 60 if meron or 70. Basta bantayan mo yung 300 watts, 742 daily watt hour. Okay? So, ito na yung ating 742 daily watt hour sa ating 100 watt solar panel. So, ito pala loads, nagle-less yan depending sa condition ng ating araw. But, assuming na meron tayong full required, na-meet na yung required na sun hours at saka power generation, which is mostly, yun naman talagang nangyari during a summer day period. So, example mga loads, meron tayong 40 watts na TV at 10 hours a day. So, take note yung TV natin dito is mas malaki na compared sa ating binigay na example before. Okay, 440 watts na TV, medyo malaki na yan, no? 32 inch na yan. So, just, lang natin, subtract again. So, 40 times 10 hours is 400. So, meron na tayong 342 na natira sa ating battery, sa ating power daily, no? And then, meron na naman tayo, which is commonly sa bawat bahay, is 6 na 5 watts na LED na ilaw, which operating around 6 hours per day. So, that is a total of 180 watt hour. So, minus again, we have 342 minus 180, we also have now 162 watt hour. So, 162 na lang ang ating natira. So, ano pa yung gagamitan natin ng ating 162 watt hours, mga lods? Ano pang pwedeng gamitin natin dyan? So, cellphone. Cellphone pala. Cellphone na naman tayo because common ang isang cellphone. So, 5 ng cellphones natin ilalagay dito, mga lods, no? Mayroon na tayong 5 cellphones. Charging a day. Kasi most cellphone, isang araw, isang charge lang yan. So, you have 5 times 24, that is 120 watt hour. So, natitira natin is 42 na lang. Okay? 42 watt hour na capacity. So, 8 hours a day, meron tayong Wi-Fi rated at 5 watts. 5 watts na nilagay natin na minimum consumption. Nakita na yan dati yung overall niya is 12 watts or 15 watts. So, that is enough to have 8 hours. So, 40 watts TV at 10 hours, 6 na LED na ilaw, 6 hours a day, and then 5 cellphone. And then, isang Wi-Fi. Okay? So, yun ang ating mga breakdowns, mga ka-solar, no? Assuming na 300 watts, sa 300 watts compared to 200, yung nilagay natin ng mga loads is much better, mas larger na, no? Mas malalaki din, 5 cellphone na. So, na-upgrade yung mga, hindi, actually, the time is, yung operation times ng mga load mo is same pa rin, almost the same doon sa 200 watts. But the capacity, yung TV mo, medyo malaki na, din yung solar mo from 3 naging 5. So, that, stay tuned mga loads now because if you're not convinced dito sa channel na to, I'm going to show you isa-isa kung the actual condition. Kung actual, totoo ba tayo yan? Titest natin yan because it's only computations. Marami tayong nagdi-design, nag-ano-ano, pero mali. So, i-verify natin yan isa-isa as time goes on. So, I advise you na sana mag-stay kayo sa channel na to. So, para matuto kayo sa mga ganun solar. So, see you again. Next vlogs sa mga video ko. Next, if you want to know some about your solar panels,
So thank you. Hasta la bye-bye.